Pag-usapan natin 'to, yung content ko 'di ba kahapon yata yun yung tungkol dun sa media na tinawag na tanga ni Senador Marcoleta. So nada sa akin yung content niya, bay, galit na galit. Gago, galit na galit. Pati yung buhok ni Marcoleta, binanggit niya pa, 'di ba? Tinawag siyang tanga daw doon. Kaya siya nagagalit. Kaya ka nagagalit kasi totoong tanga ka. Dahil kung hindi ka tanga, hindi ka nasasagot eh. Pinahahamak mo lang yung sarili mo. Di ba? Pipintasan mo yung tao, ba't ano ba, itsura mo? Gwapo ka ba? Artistahin ka ba? At saka yung mga pananalita mo, hindi pang broadcaster eh, hindi pang news anchor. Hindi ko alam dyan sa Abante yata yun, kung bakit tumanggap ng ganyang katulad mo. Pang vlogger. Parang vlogger lang datingan eh. Yung asal niya pang squatter, hindi ko dinidiscriminate yung mga squatter dahil galing din ako sa squatter. Actually, yung mga taga laylayan dito, at tinatawag na squatter sa lowland, dito sa taas, ang tawag taga laylayan. Hindi squatter ang tawag namin, taga laylayan. Mas may asal pa eh, mas marunong pang gumanang, nangungupo pa nga yung iba eh. Kaysa sa kagaya nito na aral yata, ewan ko kung may pinag-aralan o vlogger lang na ginawang newscaster. Biruin mo kung di ka tanga, pati yung personal na physical na anyo ng tao, pakikialaman mo, hinahanap mo, yung totoong itsura ng buhok. Eh kasi magalo nga kalbo, lumalabas eh. So, ano connection nung mga itsura, physical appearance na isang tao sa kanyang function, diba? Yung mga kumpanya nga, obligado tumanggap mag-hire ng PWD kahit anong kapansanan ng mga tao ngayon. Kailangan nasa batas natin na 10% na empleyado mo ay may isang PWD or may PWD mag-hire ka. Tapos yung buhok ng tao, porket ganon, gusto mong ipakita, ba't sino ka ba? Hindi lang katangahan meron tong taong to, pati kabobohan meron eh. Anong connection sa function niya? So, tinawag kang tanga dahil tanga ka eh. Oh, hindi naman mura yung tanga eh. Oh, ngayon, ipinakita mo lang yung pagiging tanga mo, lalo mong ipinakita. Alam mo kung bakit hindi sumasagot ngayon sa si Marcoleta? Kasi alam ng lahat INC si Senator Marcoleta, di ba? Meron kasing nakasulat, kung hindi sa Proverbs, sa Ecclesiastes na sinasabi doon, huwag mong sagutin yung tanga ayon sa kanyang katangahan. Oh, hindi pala katangahan ang ginamit doon. Kamangmangan. Huwag mong sagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Kaya hindi siya sumasagot sa'yo kasi lalabas na mangmang din siya. Nasa Bible yan, mababasa niyo yun. Kaya kita tinasagot, natatawa ako sa iyo at nakakapti ka. Nakakabobo ka. Bili mo magsasalita ng ganyan. Nahahamon mo yung tao. Ba't hindi mo puntahan doon sa opisina niya? Ba't siya papupuntahin mo dyan? O kung talagang matikas ka at matapang ka, puntahan mo ron, doon mo pagsalitaan sa opisina niya. Eh, nagtatapang-tapangan ka niya sa studio nyo, nagtatago ka sa ilalim ng amo mo eh. Etong, ano pangalan to? Marlo. Pangalan pa lang, kay Sander, pangalan ni Sander eh. Diba? Parang hindi gagawa ng, hindi magsasalita ng maayos eh. Diba, parehas pa kayo ng pangalan ni Marlo, parehas kayo ng timbre ng boses. Parehas kayo magsalita. Informal. Ako, kung sino yung kaharap ko, yun ako. Yun din yung ugali ko. Nakadepende yung ugali ko sa taong kaharap ko. Ngayon, kung ganyan ang asal mo, ipakikita ko sa'yo kung ano ka. Kung senador ang kausap ko, may magiging ano ko. Hindi iba ako, parang kunya ako eh. Igagalang kita, ibig sabihin, irespeto kita.
halal ng bayan yun, senador yun, gaganunin mo. Eh ano ka ba dyan? Baka dati ka lang janitor narinig lang na marunong ka magsalita ng pabalang, kaya ka ginawang newscaster dyan. Sa tingin ko, sa tono ng pananalita mo, hindi ko alam kung nag-aral ka nga Huwag mo gayahin yung style nila, nila Noli, hindi mo kaya. Ni Mike Enriquez, Noli Di Castro. Yan pagka interview may tulis, pero banayad. Ganon sila mag-interview. Lumalatay, oo, pero hindi mo makikitang iyahampas, pero nanatay. Ganon ang isang taong marunong uminterview or makipag-usap sa taong sabihin na nating edukado rin. Kung ikaw ay edukado, sa pananalita mo, hindi ka edukado. Pati yung buhok ng tao, pakikialaman mo. Ano connection nun sa pagiging tanga mo? Pinakita mo lang yung pagiging tanga mo. Hindi nagtatawanan ka lang ngayon nun. Dahil, malamang, hindi lang ako natatawa sa'yo. Marami. At ikaw ang sisira dyan sa kumpanya mo. Dahil iisipin namin lahat ng empleyado dyan, kagaya mo. Kasi tanga mo. Hindi naman mura yung tanga pang pang-uri. Pang-uri ba o pang-tukoy? Hindi mura yon. Ang tanga ay yung taong walang alam, kaya kanya tinawag na tanga. Hindi mo kasi alam, yung sinasabi mo, o ngayon, hindi mo rin alam, kaya ka tinatawag na tanga, hindi mo alam na nasisira mo yung sarili mo, sarili mo sinisira mo sa ginagawa mo. Hanal ng bayan yun. Mas marami pa ang boto kay Lacson yun tsaka kay Pingi. Diba? Tapos gaganunin mo dyan sa live mo. Hindi ka ba naman tanga? Bakit hindi? Eto, kung kumpanya, Abante ba yung, Abante, kapag Abante yata, walang matinungan Parang si Benny. Pastor-pastoran ikaw ako sa iyo, manahimik ka para hindi ka matawag na tanga. Utak ka dyan Anong pakailan mo sa buhok niya? Pati yung buhok ng tao pa, kailaman mo. Buhay mo ba, pinakailaman niya? Itsura mo ba, pinakailaman niya? Ba't gwapo ka ba? Kamukha mo ba si Ding Dong? Magsalita ka ng ganyan kapag perfect ka mamintas ka ewan ko kung amo mo yung mga politiko na kumulimbat sa pera. Bago may palabas yung totoong buhok niya, palabas mo muna yung pera. Ang pinag-uusapan dito, hindi si Marcoleta. Yung korupsyon yung pinag-uusapan. Dahil sa kagustuhan yung mabairan, mapapaba yung kredibilidad, integridad ng mag-asawang Marcoleta. Ginagawa nyo ng issue. At sabi mo, pinasok ni Marcoleta na kontrobersiya. Hindi naman siya pumasok sa kontrobersiya Kayo mismo gumawa ng intriga na yan. Inintriga nyo. Wala siyang pinasok na kontrobersiya. Dahil yung kontrobersiya, nandun sa politika. Sila na nga nag-iimbestiga. Magkaiba yun. Ang linaw-linaw. Ikaw lang yata hindi nakakita para kasi Claire Castro. Wala nang bukang bibig. Kundi Duterte. Hindi nyo nakita kung ano yung talaga nasa likod ng bawat galaw ni VP Sara. Hindi nyo alam. Hindi nyo nakikita. Pero nararamdaman na ngayon, yung bawat galaw niya, bawat salita niya, kinuha niya lahat atensyon nyo. Hindi nyo alam yung nasa kabila nun. Ngayon, tingnan mo. Siya ang gustong mawala sa pwesto. Sino nawala? Saldi ko. Speaker. Ganun ang diskarte niya. Ngayon, kung ikaw, lagi ka nakatingin doon sa itsura ng tao, walang mangyayari sa'yo. Hindi ka dapat dyan sa pwesto na yan. Dahil pag bawat salita ng mga anchor na yan, mga news broadcaster na yan, dala yung pangalan ng
network nga.